Nahulog sa isang malalim na patibong sina Ira at Max. Sa kasamaang palad, hindi nila dala ang kanilang mga mahiwagang sandata. Ang lahat pala'y naaayon sa balak ni Corey upang mapalabas sa isa pang mandirigma na maaaring humalili sa pagkawala ni Ira at Max. Ang mandirigmang ito ay dating kasapi ng Uruha na tumulong kay Anna at tumuwalag sa pangkat ni Corey, si Lorcan Koganev. Samantala, upang mahigitan ang kakayahan ni Lorcan, nagsimula na magbago ng anyo si Shiju sa tulong ni Genjuro. Isang malupit na kaparusahan. Ang matandang yun ang dahilan kung bakit nagbago ng anyo si Shiju. Naging masahol pa sa halimaw ang kanyang itsura. Si Shiju ay wala ng bahid ng pagiging tao. Isa na siya ngayong chimera. Ano ba yung chimera? Ay, naku, tita! Iba na lang ang tanongin mo tungkol dyan! Dahil ang alam ko ibig sabihin ng chimera, chimay na mapera! Kanino ka ba talaga nagmana, Kondo? Ito'y isang organismo mula sa 2 o higit pang cells at nabuo dahil sa prosesong mutation. Diyan inilabas ni Genjuro ang kanyang galing sa psychic surgery. Psychic surgery? Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at aura, nagagawa niyang baguhin ang anyo ng isang nilalang. Pero si Genjuro ang tunay na naghahari sa kanilang lahat. Ang Shiju na nakikita nyo ngayon ay bunga ng aking matagumpay na pagsasanib ng katawan ng isang leon sa katangian ng isang tao. Ang nasa harap nyo ngayon ay isang mandirigmang may pambihirang lakas. Matandang baliw. Hindi ba delikado ang ginagawa niyang ito? Pwes, magkaiba tayo ng paniniwala. Sige na, Shiju! Ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na lakas at bilis! Ang galing ah! Mas mabilis pa rin si Lorcan kesa kay Shiju! Mukha yatang nakalimutan mo magpamanicure at magpapedicure. Ngayon ako naman. Kuka na ang ika-4 na anyo. Mikazuki! Etong sayo! Ano ka ba? Ginagawa mong madali para sa akin ang labang ito ah. Matagal nang alam ni Shiju ang paka ng ginagawa mo sa iyong boomerang. Hindi nahuubra sa kanya ang pandaraya mong yan. Yan ang akala mo! Ha? Ano nang mangyayari ngayon kay Kuya Lorcan? Hindi siya makakalaban kung wala ang mahiwagang sandata niya. Lumipad ka, Lorcan! Ikampay mo ang kamay mo para mabot mo na ang Kogan Anki mo! Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Tao lang si Lorcan, hindi ibon! Paano naman siya makakalipad? Lorcan, sa taas mo! Ha? Sa isang suntok lang ni Shiju, ang layo na ng narating niya. Ngayon ay natikman mo na ang lupit ng kanyang pagiging halimaw. Mahusay ang pagkakasanay sa halimaw na yan ah. Ganyan nga nababagi sa'yo. Hindi mo lang kami trinidor. Nagawa mo pang tumulong ngayon sa pangkat ng Hokage. Pwede kitang ihalin tulad sa isang paniki. Ang paniki ay pilit na sasabihin kauri niya ang mga ibon. Pero kasabay nun, sasabihin din niyang kauri niya ang iba pang hayop. Hanggang sa bandang huli, wala nang gusto maging kauri niya. Nakakaawa, hindi ba? Eh ano ngayon? Lorcan! Nakakapanghinayang, hindi ba, Raiha? Isipin mo na lang na inalagaan ko ng gusto ang batang yan. Ngayon wala na siyang mahiwagang sandata, makakaya pa kaya niya ang manalo sa laban? Huh?
Nakakasar naman! Wala akong magawa! Ito na siguro ang katapusan natin, Ira! Teka, Ira. Kapag nangyari nga ang ganon, puhunan mo na lang ako ng matamis mong ko. Sige na! Malulunod na nga tayo, puro ka pa kalokohan! Ayaw mo ba nun? Kahit sa bigit ng kamatayan, ikaw pa rin ang iniisip ko. Sarili mo lang ang iniisip mo eh. Pag ako nainis mo, una kang malunod, ako ang maglulunod sa'yo. Max, makinig ka sa akin. Hindi tayo pwedeng mamatay dito dahil may plano ako. Ha? Ano ibig mo sabihin? Pag tumaas pa ng tumaas ang tubig, aabot na tayo sa kisame, hindi ba? Siguro naman, kaya mo nang buwagin ang kisame sa pamamagitan ng iyong kamao. Tama ba ako? Tama ka, Ira. Ngayon makakalabas na tayo sa patibong nito. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Max. Kayang-kayang wasakin ng kamuha ko ang kisaming yan. Hindi ko pala kaya. Max! Di wala ka ng natirang lakas para tumayo. Yan ang parusa sa mga taksil na katulad mo. Sayang ang pagod ni Master sa pag-aalaga sa'yo dahil itinuring ka pa naman niyang kapatid. Ito ang parusa sa mga taksil na katulad ko. Tama ba ang sinabi niya? Matalino kang talaga. Ang dali-dali lang naman ito eh. Ang mahiwagang Kugan Anki ay nangangailangan ng isang matalinong master. Kapag natalo mo ang lahat ng iyong kalaban ay mapapasa iyo ang sandatang ito. Magpalakas ka. Kailangan ko ang mga katulad mo. Sabay tayong lumaban upang maahon sa dusa ang mundong ito. Kuya Corey! Noon, masahol pa sa kapatid ang turing ko kay Kuya Corey. Ni hindi ko naisip na magsisinungaling siya sa akin. Makatarungan din ang tingin ko sa kanya. Kaya ngayon, iniisip ko kung bakit ako tumiwalag sa samahan ni Kuya Corey para tulungan ang pangkat ng Hokage. Ano ba? Huwag ka na magpahinga dyan, Lorcan! Alalahanin mo, nandito ka para tulungan kami mailigtas ang aking prinsesa, hindi ba? Si Ate Ana Yanagi nga pala. Pero bakit? Di bang sabi mo sa akin hindi mo sasaktan si Ate Ana? Kailangan ko siya para sa aking eksperimento. Wala akong pakialam kahit anong mangyari sa kanya. Tumigil na kayo! Ha? Talagang bata ka pa nga. Alam ko na. Ang aking misyon na iligtas si Ate Ana Yanagi. Si Kuya Corey ang sinungaling. Siya ang taksil. Siya rin ang humiwalay sa akin. Kailangan kong malaman kung bakit niya nagawa ito sa akin. Kailangan kong malaman. Ganyan nga, Lorcan! Huwag na huwag kang patatalo sa kanya! Nararamdaman kong may isang batang hindi na muling gagalaw sa mundong ito. Ito na ang takdang oras. Naku naman! Ano naman problema niya ngayon? Huwag mong sabihin nagbabago na naman siya ng anyo. Ipagpaumanhin mo, kailangan ng kaunting panahon para tumubo ang kanyang mga pangil. Tapusin mo na siya, Shiju! Wala siyang magawa para madepensahan ang kanyang sarili. Mukhang nadagdagan din ng bilis ang kanyang kalaban. Sigurado ako matatalo na siya! Hindi ako patatalo kay Shiju. Hanggat hindi ko nakikita si Kuya Corey at hindi nasasagot ang mga tanong ko, hindi ako pwedeng matalo! Lorcan!
Layo na ni Lorcan! Ngayon, tapos na ang laban. Wala na siyang ibang pupuntahan kung di sa itaas. Naipit na ng gusto si Lorcan. Ang galing! Kaya naman palang lumipat ng batang yan eh! Ang atake ni Shiju nagdala sa kanya sa itaas. Babalik ka ngayon sa pinanggalingan mo! Kugan Anki! Ikalawangan nyo! Ryo! Nagawa niya! Hindi, nasugatan lang niya ang braso nito. Ang buong akala mo ba'y matatalo mo na ako? Higit pa sa akala! Ikatlungan nyo! Yabo! Anong nangyari? Napansin mo ba nang magbago ang anyo ng Kogan Anki? Oo naman. Ang panlimang anyo! An! Genjuro! Nakarating na ba sa yung dahilan kung bakit napunta sa akin ang mahiwagang sandatang ito? Dahil mahilig ako sa palaisipan at ang mga pagbabagong ayon ng Kugan Anki ay isang palaisipan. Doon ako pinakamagaling. Oh, huwag ka nang umiyak. Hindi ko naman pinatay ang aso mo eh. Buhay pa yan. Ang nanalo? Si Lorcan! Kuya Lorcan! Lorcan! Ha! Ang galing-galing mo naman pala eh! Kahit malakutong lupa, kayang-kayang talunan ng halimaw! Hindi nga ako pinagpawisan eh. Kung tutuusin nga, mas magaling pa ako sa'yo. Isang panalo ka pa lang, kaya huwag ka masyadong mayabang! Belat! Ha! Ate Ana, tulungan mo ako! Oo! Humahawa ka na naman! Sabi na mo humahawa ka na prinsesa ko eh! Salamat, Lorcan. Ayos na to! Nanalo na tayo sa unang laban! Kailangan na lang natin ipanalo ang ikalawa! Pwede ba tigilan mo yung kasisigaw mo? Paano tayo mananalo eh? Wala pa rin ang mga kasama ninyo! Ha? Wala pa rin sina Ira at Max. Nanalo nga si Kuya Lorcan sa unang laban pero matatalo naman tayo sa susunod. Hindi. Hindi ko na kaya. Ikaw? Di ba kasama ka ni Corey? Ang tawag nila sa akin ay Raiha. Ay kung kasama ka ni Corey, bakit mo kami tinulungan? Hindi namin layunin na patayin kayo. Ang layunin namin ay pigilan kayo ng ilang oras upang mapilitan lumabas si Lorcan at sumama sa inyo. Alis na ako. Si Lorcan? Ang batang yun? Ibig sabihin kakampi na namin ngayon si Lorcan? Oo, Sandali lang! Bakit pinag-aksaya mo pa kami ng panahon para mailigtas? dahil sa ating kapalaran. Tayong dalawa pala? Ang iyong mahiwagang Fujin at ang aking Reijin ay nakatakdang magharap balang araw, kaya hindi ka maaring mamatay ngayon. Ang ibig mong sabihin, hindi tayo maghaharap sa paligsaang ito? Hindi. Sa ibang panahon at ibang lugar, ang kapangyarihan ng ating mga sandata maglalapit sa ating dalawa para maglaban. Sandali lang! Ano kapalaran na sinasabi mo? Ang ikalawang laban ay sa pagitan ni Max ng Hokage team at ni X ng Uruha Maburoshi. Kaya lang, may problema pa.
Bueno, kung ganon, dahil sa pagkawala ni Max, ang Uruha Moboroshi ang... Sandali lang. Meron akong imumungkahi. Ha? Ang gawin natin, kung sino ang nanalo sa unang laban ay siya pa rin ang haharap sa susunod hanggang sa matalo siya. Ha? Sa ngayon, ang bilang ng bawat pangkat ay 3. Kung susundin niyo ang aking mungkahi, maiiwasan natin ang magkaroon ng isa pang laban dahil hindi tayo kailanman maaaring magtabla. Ano sa palagay niyo? Pag tinanggap niyo ang kanyang mungkahi, ibig sabihin lalaban ulit si Lorcan. Hindi naman yata tama yun. Sigurado ako na sa bandang huli, pabor na naman yun sa inyong pangkat. Okay lang. Ang gusto lang naman nila ay masigurado na mawawala ako dahil ako nag-traitor sa kanila. Kung yun ang gusto nila, maluwag kong pakakainin ng alikabok ang mga yan. Wag mo akong pangunahan! Ako ang pinuno ng pangkat na ito! Bilang pinuno ng Hokage team, malugod naming tinatanggap ang iminungkahi niyo. Ang kulit niyo naman eh! Sabi na ako ang pinuno eh! Dahil sa pagsang-ayon ng pangkat ng Hokage sa mungkahi ni Genjuro, ang bahaging ito ay magiging laban kung saan ang matitibay lamang matitira. Kaya naman sa ikalawang round ng laban, muling haharap si Lorcan para sa pangkat ng Hokage at si X naman para sa pangkat ng Uruha Moboroshi. Kumusta ka na ngayon, Lorcan? Ha? Sabi ko na nga ba eh. Gideon! Masamang damo kasi kaya matagal mamatay. Sa ikalawang round, Lorcan laban kay Gideon. Simulan na! Sandali lang, Lorcan. Bakit hayaan natin maging ganito muli natin pagkikita? Ibang klaseng magpiro ang tadhana. Wala ka namang pakialam kahit anong mangyari sa akin, hindi ba? Isa akong traidor at siguradong may premyo ka pag natalo mo ko. Napakasakit mo naman magsalita. Maaring utang ko kay Genjuro ang aking buhay. Pero meron din naman tayong pinagsamahan at mahalaga yun sa akin. Ikaw lang ang naglakas loob at nagtiyagang sumama sa akin. Ako ang pumapatay para sa'yo, kaya para sa akin malalim ang ating pagkakaibigan, Lorcan. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo. Tigilan na natin to. Lumayo na tayo sa isa't isa bago mahuli ang lahat. Parang awa mo na. Masaya na ako tumanggap ng tabla mula sa labang to. Hindi yan ang usapan natin, Gideon. Utang mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang nasundin mo ako. Dahil kung hindi sa akin, pataba ka na lang sa lupa. Pwede ba? Tumigil ka dyan! Ah, anong sabi mo? Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa akin. Ano ba yan? Huwag! Lumabang kayo sa isa't isa! Yan ang dapat yung gawin! Tama! Tumigil kayo! Kayo ang lalabanan ko! Hindi ako makapaniwalang nagbago na siya. Gideon, alam mo tama ka eh. Sa totoo lang, wala na rin ako sa kondisyong lumaban eh. Lorcan. Walang halaga sa akin kahit na maging tablang laban na to. Naloko na! Lorcan! Hanggang ngayon, isa ka pa rin hangal, Lorcan! Gusto mo ba malaman kung ano itsura mo ngayon? Naniniwala ka naman agad sa sinabi ko. Kailan ba ako nagsabi na mabait sa kapwa ko? Naloko ko! Eh, mandaraya naman pala ang isang yan eh! Duwag lang ang gumagawa ng ganyan. Lorcan, gamitin mo na ang Kugan Aki mo, tapusin mo na siya! Palagay ko hindi niya na magagamit ang Kugan Anki dahil bihag na siya ng husto ni Gideon. Ano nangyayari kay Lorcan? Anong klaseng halimaw yan? Masdan niyo ang bunga ng aking pagiging henyo. Produkto ng psychic surgery. Gawin mo na, Gideon! Tapos ka na, Lorcan! Ngayon, ang buhay mo magpapalago ng aking halaman!